Yon! What's up guys? Good afternoon and welcome back for another video. Mike DRD here again. Excited tayo. Fresh na fresh. Amoy Thailander pa tayo, sir, ha? So dumating tayo kahapon from Thailand. Nagkaroon tayo ng pagkakataon, 4 na araw. Nag-stay tayo at kumausap tayo ng mga bagong supplier, particular sa BMW Thailand, ha. And syempre shoutout natin si Atom. He is a Thai people, or he is a Thai person. And ang business niya is dashcam. Okay, dashcam ng pang Eurocar, pang Eurocar lang lahat ng mga minamarket niya. And also meron din siyang mga steering wheel, lahat halos naman ng pang Eurocar na parts, genuine man yan o aftermarket, available sa kanya. So siya ang ating supplier. Hindi na natin papakita syempre dito yung Facebook page ni Atom. Yeah. Okay, so hi again to Atom from taga Thailand. Okay, so first day natin sa Pinas from Thailand. So mag-unbox tayo ngayon ng ilalagay natin. Ito yung isa sa mga major upgrade na gagawin natin sa ating by the way, this is a 2024 M240i. This is a M Performance engine, M Performance car actually. Okay, it's a 6-cylinder inline 6, of course. Okay, so ito na, medyo talaga excited tayo. Ito yung box niya. So soon magkakaroon tayo dito sa TRD Parts ng carbon steering wheel. Well, dito naman talaga nag-start way back 2017 ang TRD Parts. Nag-umpisa tayo, puro steering wheel lang ng Hilux and steering wheel lang ng Fortuner ang binebenta natin. At ini-import galing sa Thailand. Okay. So sisimulan din natin syempre pa isa-isa lang para sa mga BMW enthusiasts dito sa Pilipinas. Not only BMW parts pala, ha, pero dun lang tayo sa ngayon nakafocus. Pero kaya din natin magparating ng mga Porsche, Audi, basta karamihan lahat ng Eurocar kaya natin sa pagdating sa steering wheel. Okay. So ito na siya. Yun, no? Fresh. So isang kaibahan niya, maybe because sa composition nung OEM na frame, mas magaan to kumpara dun sa TRD or sa pang Hilux and pang Fortuner. Mas di hamak na mas magaan to. Okay. Kaya kunin ko yung steering wheel na pa Fortuner at Hilux. And also papasok din naman to pang Innova. Yan. Hindi ko naman sinasabing sobrang bigat. At since nahawakan natin yung pang BMW, pwede ko nang sabihin to na hindi siya magaan. Okay, so hindi siya mabigat, hindi rin siya magaan. Kumpara kasi dito, since nagkaroon tayo ng comparison, ito di hamak na mas magaan kumpara dito. Okay, so carbon din syempre ang gumawa nito is mga Thai people. Okay, sa madaling salita, made in Thailand yung carbon natin. Hindi local production to, hindi dito ginawa, sa Thailand po. So balik ko muna to, mapigat eh. Lagay muna natin dito. Syempre habang nilalagay natin to, pakita na natin at invite ko na kayo sa ating Facebook page, TRD Parts, YouTube channel, TRD Parts din. Viber, WhatsApp, meron tayo dyan. Papakita ko na rin sa upper right na yung mga screen. Okay, so balik tayo dito sa produkto nating bago. Okay, so syempre alam naman natin, hindi naman lahat naka-Fortuner lang, hindi lahat naka-Hilux lang. Malay nyo, naka-BMW rin kayo. Or naka-Mercedes-Benz, meron din tayong pang MB. Okay, so dito, bago natin install, ang tahi na ginawa rito is yung M Sports na. O yung mga pang M Performance na design na BMW. Okay. So ako, since ito is customized na, mas gusto ko yung single lang na red stitches dito. Pero kung gusto nyo ng yung triple color o tricolor na
yung violet, blue, and red ng BMW, na which is yung mga pang M-car nila, pwede natin ilagay dito. Ito yung 12 o'clock na kung tawagin sa Thailand. Okay, 12 o'clock stripes. Okay. So, composition nito, syempre carbon, then yung sa top paint frame niya is carbon din. M Performance logo, M Badge logo. Then Alcantara ang ginamit natin dito. Subukan naman natin mapaiba-iba naman kumpara dun sa mga Fortuner Hilux na ginagawa natin. Yan, Alcantara naman itong pinalagay natin. Okay, so may grip din dito, may mga land and grooves dito sa likod niya na parang naka-design para sa kamay mo. Then syempre, saan pa ba kilala ang TRD parts? Sa pagiging bulky ng itsura niya. Ang grip niya bulky, buong itsura ng buong structure ng steering wheel bulky yan. Then flat ang bottom nito, flat, medyo sporty. Hindi na natin kinuha yung flat din yung top. Okay, mas kinuha natin yung OEM na design niya. Okay, then may mga naka-flex din dito na mga cuts sa gilid. Yan. Then mamaya i-explain ko sa inyo to. Okay, so more on aesthetic lang naman yan. Siyempre pakita ko na rin sa inyo itong carbon lodi din, pero hindi naman to pure na carbon, aesthetic lang yung carbon niya, pero it's a very nice quality. Thailand din to, sir, di ba? Ganda, oh. So papares natin siyempre dito sa steering wheel natin. Sa likod kinakabit yan. Mamaya babaklasin natin. Try natin ipakita sa inyo step by step ng pagbabaklas at kabit. Siyempre babaklasin natin yung stock natin. Diba? Bago natin baklasin. So siyempre first tanggalin natin yung battery. Ang battery ng BMW nasa likod. Yan, dito. Yan. Tanggalin natin yung negative bago tayo mag-start magbaklas ng airbag. For safety first. Yan yung M logo, yung tricolor. Actually hindi siya tricolor. Siyempre after natin matanggal yung battery, sibakin na natin yung airbag muna siyempre. Para Fortuner tsaka Hilux lang din niya kung paano paglagyan. Ito nga lang medyo mas simple, mas madali pagka sa BMW. Ito lang, oh. Wala siya nung takip-takip eh. Meron siya rito. Tapos yan, sundot-sundutin mo lang, magkadalawa lang yan, tapos papapap na yan. So natanggal na natin. Ito po kasi itsura niya, no? Pagka tinatanggal, sundutin nyo lang dito, yan, no? Tutulak nyo lang yan, no? Ito yung gumagalaw na yan. Ito yung ano natin, no? Yan. So isang screw lang din yan. Medyo ito kakaiba. Hindi katulad nung sa Fortuner Hilux na close range or socket lang. Pwede na. Ito kasi special tools. So ito yung mga flower. Hindi yan Allen range, ha? Kailangan natin ng T16 or 16mm. Siyempre since Euro car to, alam niyo naman si Euro, alam niyo naman si Europe, yung mga European car talagang tinatry nilang lumayo sa mga design ng Japanese car. So ang ginamit nila dito is yung flower. Hindi ito Allen range, ha. Ito ay size T60. Na lang may mga tools tayo, at least kompleto tayo kahit mga pang Euro yan. Try natin tanggalin. So, hindi pa natin totally natanggal, pero naluwagan na natin yung medyo lumalaban siya. I mean matigas, hindi ganoon kadaling tanggalin, luwagan I mean. Pero pag lumuwag na, madali naman tanggalin na. Tulad nito. Hindi siya katulad ng Fortuner Hilux.
Isang sikwat ko lang. Tinawag ko pa yung guard para lang hawakan yung steering wheel natin. So ito yan. So meron siyang nilagay na tingin ko si factory na Loctite. I don't know kung permanent to. Kulay ano eh. Hindi naman siguro permanent to. So matatanggalan natin to. Tanggalin din natin syempre yung socket. Kasi ito socket to ng airbag na kasama rito. Yan, iba rin siya sa Fortuner or sa Japanese. Yan, so ngayon, ito nga lang isang kagandahan sa kanya. Sa Fortuner Hilux Innova, pupukpukin pa natin yung magkabilang gilid para lumuwag, madaling mahugot. Ito hindi, maluwag na agad siya. Yan. So tanggal na agad natin, di ba? So guys, natanggal na natin yung stock natin na steering wheel. Yan. Sa mga nagtatanong, komplikado ba? Or mahirap ba? Or gaano ba kasimple? Well, kung ako tatanungin, syempre, of course, since sanay naman tayo magbaklas sa mga Japanese car na steering wheel in particular, mas tingin ko mas simple ang BMW o yung mga Europe car o yung mga Euro car kung tawagin. Mas simpleng tanggalin, mas simpleng baklasin. Okay, so medyo nagkaroon lang tayo ng pinahirapan na ako nito. Matigas kanina eh. Hindi ko alam anong torque range ang ginamit dito, anong ilang pounds ang ginamit ng panghigpit. Anyway, meron din tayong torque range na gagamitin sa kanya pag pag nilagay na natin to. So sa akin, ito medyo natakapalan na ako sa grip nito. Mas makapal pa pala itong pinagawa natin o pinakustomize natin. So nilipat natin ngayon lahat ng parts na to. Yung mga small part nung stock na steering wheel natin. Ano yung particular na ililipat? Ito to. Itong parang frame sa loob na maliit. At siyempre tatanggalin natin itong yung paddle shifter nya, lilipat pa rin natin doon kasi yung pinaka parang tenga yung hinahawakan lang mismo ang lilipat natin. I mean yung papalitan natin doon sa parang carbon na gagamitin natin sa kanya. Saka yung mga socket pa rin gagamitin natin. Technically lipat lang talaga, magiging frame na lang din na matitira dito. At mga tools na kailangan natin, ito yung pang sundot. Ito yung ginagamit natin sa Glock natin Tapos yung itong flower nga na to, search natin kung anong tawag talaga rito Pero ang kailangan talaga lang natin sa kanya is yung T20. Sabi ko nga sa inyo, kakaiba o iba ang tornilyo na ginagamit ng mga Eurocar. So nakaraos tayo, ginabilang tayo ng konti. Gawa ng syempre medyo bago lang tayo nagbabaklas nito. And so far so good. Wala naman tayo na disgrasya. Wala tayong nasira. Na-transfer naman natin. So sabi ko kanina, bago natin simulan, base ron sa review na ginawa natin bago natin gawin to, sabi ko madali, di ba? Napakasimple lang naman niya actually kumpara do sa Fortuner Hilux Innova sa steering wheel in terms sa baklas kabit niya. Ang problema lang dito, ang medyo crucial lang sa kanya, yung mga tornilyo niya hindi ganun kadaling tanggalin, sobrang tigas. Ganun din nangyari nung binabaklas natin yung bumper natin. Yung mga clip niya hindi siya kasing lambot ng mga Japanese car. Siyempre, yung mga tornilyo na yan, talagang special tool ang kailangan mo. Yung tulad nito. Yan. Importante yan pag ikaw ay meron kang Euro car. Kasi sa mga BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, yun din ang kailangan natin. Puro flower sila Yan. So, kabit natin to.
Tingnan natin kung okay talaga, kasi kailangan mapagana muna natin. Pero so far, more on plug and play lang naman ang mangyayari dito. Talaga nagpalit lang tayo ng steering wheel or ng frame, lipat lang naman lahat. So hindi siya ganun kakomplikado. Kailangan mo lang talaga dito is lakas ng loob, lalo na nung tinatanggal natin tong nut dito, di ba? Medyo matigas, hindi ko alam kung bakit. Nakapit na natin. Sana lang gumana. Pero so far naman, naibalik naman natin at nailipat naman lahat ng mga small parts from stock papunta dito sa carbon. So isang kakaiba pa pala dito sa BMW, meron na siyang may mark siya rito, then may mark dito, i-match nyo lang para pumasok. I mean para pantay pa rin. May mark dito. So ito yung ito ang isa sa kagandahan sa kanya, na malalaman mo na OEM yung ginamit natin na frame. Ibig sabihin, original yung frame natin, then customize yan. Yun naman ang kagandahan sa kanya. Kaya yung pagkakabit natin ng mga small parts, wala tayong problema. Basta dun sa model ng sasakyan na frame ang ginamit or ang gagamitin natin. Nakatulad dito. So, lagyan na natin to. Ipitan lang natin. 64 foot-pound daw ang may torque range naman tayong gagamitin. So, kunin naman natin yung ating torque range. Since naibalik na natin yung tornilyo sa gitna, so kailangan natin higpitan base doon at naaayon sa Newton meter o torque range ng BMW steering wheel. Okay, magkakaiba kasi yan eh. So base sa research natin, it's 62 Newton meter, okay, of torque syempre. So Newton meter na gagamitin natin. Ayan, kung nakikita nyo ha. So 56 plus 6, yan, sa gitna yung 6 equal to 62, diba? Tama ba add ko? 56 plus 6, diba? 56 plus 6 is 62. So higpitan na natin to. So yun, okay na. Naibalik naman natin na maayos lahat. So next natin, syempre lagay natin yung ating battery. Yeah. Pwede natin i-connect ang ating battery. Yan, connect natin yung battery. So guys, hindi tayo masyado makahataw. It's ano oras na ba? 9:41 na o 9:14 ng gabi. Along Marcos Highway, medyo matraffic pa din. So i-U-turn na tayo. At so far naman, pantay naman lahat yan. Paddle shifter, gumagana naman. Yan, try natin. Positive, plus, diba? Negative, minus. Magana naman yung paddle shifter niya. Then nasubok na rin natin, naka-Spotify tayo kasi gamit yung phone. So hindi natin malalakasan o hindi natin mapiplay yung any music dito sa monitor natin. So nasubok naman natin, lahat naman ng button niya gumagana. Since plug and play lang naman yan, katulad dun sa paddle shifter natin. Kaya all goods. Right? Siguro hanap tayo ng konting lugar na makakahinto tayo para makita natin yung view ng steering wheel natin from outside. Mas para parang lalo natin ma-appreciate. Then syempre konting detalye na rin tayo sa kinabit natin. So guys, minto lang tayo dito sa Shell since traffic na. Siguro soon or maybe next video natin, try natin humataw at makita naman natin yung performance or dagdag horsepower daw pag mga ganyan eh. So pakita ko sa inyo yung view from outside. Yan ang itsura nya. Sorry, gabi na, inabot tayo ng dilim kasi sa kalagitnaan ng
pagbabaklas natin kanina, meron tayong dumating na client na in-installan muna natin na Hilux yun eh. So kaya naantala yung pagkakabit natin. Okay, so natapos din naman, yun nga lang talang ginabi na tayo. So pakita ko sa inyo yung itsura nya from outside. Yan ang itsura nya. So ano kakaiba sa steering wheel syempre ng TRD parts? Syempre marami. Unang-una yung grip nya malaki, makapal, hindi ordinary yung grip nya. Alright, then yung stitches nya syempre nandiyan pa rin yung Italian design, tinatawag nating Euro design na tricolor, na known yan sa mga M-car o mga M-series na sasakyan ng BMW. Okay, so nagsisignify yan sa red, violet, and blue. Okay, sa motorsports ng BMW, kaya M-series diba? O M-package. So, ang tawag na M-sports, siyempre yung logo natin na M-sports, andyan pa rin, original yan sir. Okay, so customized to fully. Alright, then by the way, ito palang feature nito, yung itsura nito, G-series na yan. Alright, yan na yung mga latest na nagsimula noong 2022, kung hindi ako nagkakamali sir or 2018, yung series na yan, na G-series. Alright, so pasok lahat ito sa mga G-series na BMW. Okay, so since kinopya natin actually yung design, dahil meron tayong M button dito, hindi naman functioning yan, for aesthetic lang naman yan, pero kasi napakaganda, di ba? Kaya kung mapapansin mo yung mga M car like M1, M2, M3, M4, may mga button dito para yan sa mode ng sasakyan mo o ng unit mo. Yan, tulad ng Eco, Comfort, and Sports. Dito yan. Meron din sila dyan sa gitna, pero meron pa din sila dito. Yung sa atin, hindi na natin kinabit. Okay. Then yung, pasok tayo sa loob. Papansin mo yung paddle shifter nya, kasama yan sa 70,000 na binibenta natin. Okay, yan Yan. So, functioning lahat yan. I mean, itong paddle shifter. So, naka-design na din, syempre, sa kabuuan, sa itsura ng steering wheel natin na naka-carbon na rin, pati paddle shifter. Alright? So, yung 12 o'clock, so far naman, nung in-observe ko, pareho. Okay? Then, hollow na rin to, or yung bakante to, butas siya. Kasi yan design ng mga motorsports na unit, na series ng BMW, katulad ng M2, M3, and M4. Okay, so kahit yung mga X series naman ng mga SUV, basta M Sports ang sasakyan o M package, butas na rin to. Okay, so wala lang tayong heated grip, wala tayong vibration na para doon sa steering wheel, hindi applicable dito sa Pinas. So hindi equipped tong unit natin. Okay, so once again, this is 70,000, o hindi ko pa yata nasabi kanina, 70,000 tong steering wheel natin kasama nakabit. Okay, so free installation naman tayo. So pakita ulit natin yung unit natin, yung tsura nya. This is a 2024 M240i. Yun, no? So this is a 6-cylinder inline 6 of course. So tingnan na rin natin yung stock, dala natin yung stock yung stock ko. Yan yung stock natin, di ba? Layo. Kunin natin. Ang layo ng itsura. Pero may medyo konting sa akin, it's found it medyo boring kasi napaka-simple lang, di ba? Leather lang, tapos ganyan lang, wala lang. So unlike this one, syempre yung driving experience mo may enhance ng sobra, di ba? Kakaiba kasi. Kaya kung marumi kamay mo, huwag kang hawak dito sa Alcantara. Oh, by the way, meron tayo yung katulad sa yung design or yung leather na ginagamit natin dito na which is perforated sa mga Hilux Fortuner, pwede rin natin ikabit dito dahil fully customized naman ang ating steering wheel frame. Okay, so kung makakahanap kayo sa online kung ano gusto nyo design, pwede natin gawin. Ang importante dito, yung frame na ginagamit natin is still 100% OEM, 100% original. Follow nyo kami guys sa ating Facebook at YouTube channel, TRD Parts.
sasama natin to sir at ipopost natin sa page natin to. Okay, so ngayon wala pa tayong ginagawang bagong channel para sa mga BMW parts. So ngayon, makiki-join muna tayo sa TRD, alright? So keep safe, may number tayo sa operating yung mga 0917-888-1133. Keep safe everyone! Bye-bye!